Good morning guys, kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo na sa inyong aking mga subscribers dito sa aking channel YouTube Kaliw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko og konting tips tungkol sa kaalaman ko kung paano ko mabilis na palaki ang aking mga alagang mga sisiw. Ito kasabong, ito na siya, i-update ko na kayo, kilala ko na sa inyo. Ito na siya ang kinukontent ko dati na mga diol na ang ina nito nila, yung nanay nila, may history sa limon, linyadang limon at saka bulik ang kulay. Ito na siya, nagmana, bulik ang kulay din. Kasi ang ama nito, yung Boston sweater ko nga kulay pula. Ang nanay niya, limon nga bulit. Ito na siya, ang bilis lumaki, di ba? Sa pag-alaga ko ng sisiyo, pinakauna dito, binigyan ko talaga sila ng sapat na pagkain na hindi kinulang sa pang-araw-araw. Sobra-sobra ang binigay ko sa kainan sa kanila. Tapos hindi ko rin niwala sa kanila ang inuming tubig nila na may halong vitamins. Kasi kaya ang bilis na lakihan. Yan ang sikreto lang sa pag-alaga ng manok. Wala nang iba pa. Ibigay mo ang kumpletong inuming tubig na hindi sila naubusan sa buong maghapon na may halong vitamins. Lagyan mo ng feeds, pagkain na pagsisiw na hindi nila kaya nga ubusin din sa loob ng maghapon sa isang araw. Ganun lang kasimple, ang bilis masiglakihan tulad ng ginagawa ko. Kasi dito sa pag-alaga natin ng mga manok, sa totoo lang, extra income na ito kung marunong tayo. Kasi kung mapadami na natin ito, nakapagbinta na tayo, hindi na kaano tayo mamroblema kung saan tayo kumukuha ng pambili ng feeds, pagkain, vitamins sa kanila o gamot. Dito na tayo kumukuha sa kanila, magbibinta tayo para pambili ng sako-sakong pagkain. Dahil ang mga linyada na pinapalahi natin, hindi naman tayo magpapalahi kung hindi talaga maayos ng linyada. May kamahalan, may presyo yun. Kapag maayos ng linyada, maayos ang presyo. Kapag mahina ang quality na linyada sa manok, mahina din, mababa din sa presyohan. Nagkadepende yan sa postura, sa quality sa manok. Kaya kung magmamanok man lang kayong mga baguhan pa lang, may advice ko sa inyo, piliin na natin na bukod na quality, lamang sa panalo kaysa talo. Pagkatapos marunong tayong mag-alaga, hindi lang kay marunong tayong mag-alaga, marunong tayong gumastos na hindi sila mababansot. Hindi natin tipirin dapat. Kasi kung ginagawa natin na hindi tinitipid, gaya ng mga ginagawa ko, pagdating ng 7 months, 6 months, maibalik na agad ang aking mga ginastos kanila kasi ang dami ng buwibili yan kung gustuin ko ng mag-out magbita. Yan ang katunayan dito. At saka pinaka-importante dito, kapag gagamitin natin naman yung panglaro, panglaban ang ating mga alagang manok, kailan alalay lang. Kung ano lang ang mayroon tayo, yan lang ang gagamitin natin sa ating alaga ng manok. Huwag tayong umaasa na super galing tiglaro, kasi lahat na bagay, kung magaling ka, mas mayroon pang mas magaling sa iyo, mas higitan pa yung kagalingan mo. Kaya tinawag o swertihan lang. Kung ikaw ang siniswerte, ikaw ang panalo. Kapag ikaw naman ang hindi siniswerte, ikaw ang mailagay sa talo. Yan, totoo lang yan. Kaya dito sa pagpasok natin sa industriya, sa pag-alaga ng manok, sa paglaro, kailangan marunong tayong mag-control. Pinaka-importante dito, may advice ko sa inyo mabaguhan pa lang. Kasi kung di ka marunong mag-control dito, nakakasira din ito sa ating pamilya. Doon magsimula magkatampuhan kayong magjowa, magmisis ang iyong mga anak, mapalayo ang mga kalooban sa mga anak mo dahil hindi ka marunong sa iyong bisyo na pag-alaga ng manok. Yan ang pinaka-importante dito. Pamilya muna, unahin natin bago ang mga manok natin. Intindihin muna ang pamilya natin, unahin natin intindi bago natin intindihin ang ating mga alagang manok. Yan pinaka-importante. Hindi kay ang ginagawa ko, hindi kay inuna ko muna ang obligasyon ko sa aking mga manok,
kinabayaan, hinuli ko na ang obligasyon sa aking pamilya. Iniuna ko muna ang obligasyon sa aking pamilya, ang mga pangailangan, bago ko rin isusunod naman kung may budget pa ako sa mga pangailangan sa aking mga alaga. Yan ang mahalaga dito para sa mga baguhan pa lang, kasi hindi pwede dito na alagang-alaga ka lang. Ang mga manok mo sakto nga sa mga pangatawan, sakto sa vitamins, tapos ang mga anak mo naman hindi man lang nakatikim ng vitamins o masarap na pagkain, doon na hindi magandang tularan yan kung ganong klase mag-alaga na tao, manok. Kayang ako na excuse me, kayang ako todo support ang aking pamilya, ang aking mga anak, pati ang aking apo na nga na malalaki na rin, kasi alam niya, tuwan-tuwa siya sa ginagawa ko. Kasi lalo na kung makapag binta ko, makapag-out ako, binibigyan ko rin yung aking mga anak, pati yung apo ko, nakatikim sila sa katas sa aking pinaghirapan na pag-alagang manok na sa magandang pamaraan. Yan ang pinaka-importante dito, kasi dito sa pag-alagang manok, kailan honest tayo dito. Pag sinasabi natin na ito ang linyadang ganito, ganito siya, ganyan ang record niya, dapat totoo yan. Di tayo dapat magsinungaling. Pag sinasabi natin ito linyada na may dugong limon o dugong sweeter, dapat totoo yun ang lahat. Kasi huwag tayong gumaya ng iba na may ilan-ilan, di ko gila lahat, na pag makahawak ng puti na manok, sabihin na nilang white kelso. Pero ang layo naman sa katotohanan, kaya di naman talaga linyadang white kelso. Ginamit lang nila ang puti na sikat na white kelso para nga mabilis nilang maibinta ang manok nila, mabili agad. Pero hindi ako ganon, hindi magandang gawain yun, dahil siyempre para tayo niya na niluloko lang din natin ang ating sarili, at saka niluloko din natin ang ating kapwa. Hindi maganda yan para sa akin, sarili kong opinion. Hanggang dito muna ako kasabong, sana mayroon kayong mapulot matutunan. Bukas ulit naman, ibang topic naman ipapaliwanag ko sa inyo. Para sa inyo palang mga baguhan palang, kung mapanood ng mga content ko, paki-subscribe naman, paki-share para mapanood sa ating kapwa hilig mag-alagag manok. Bye-bye.